Ang Soul Society basically ay lugar kung saan napupunta ang mga kaluluwa ng mga mabuting tao. Ito rin ang lugar kung saan nakatira ang mga Shinigami. Ang mga kaluluwa ay mananatili sa Soul Society hanggang dumating ang panahon na ma-reincarnate na sila sa human world. Sa Bleach ay tinatawag lang ang lugar na to bilang Soul Society. Pero ang lugar na nakikita natin sa Bleach ay ang east side lang pala ng mas malaking Soul Society. Pero sa video na to ay hindi natin pag-uusapan ang ibang side ng Soul Society na katulad ng west side nito. Dahil ito ay ang Soul Society ng ibang story na may pamagat na Burn the Witch, na isa pang manga na ginawa ni Kubo na nakaset sa parehas na universe. Kaya balik na tayo sa Bleach. Ang environment ng Soul Society ay gawa lahat sa Reishi o Spirit Particles. At dahil ang katawan ng isang Shinigami ay gawa din sa Reishi, kapag namatay sila ay na-absorb ng Soul Society ang katawan nila. Pero mayroon ding malalakas na Shinigami na mayroong malalaking amount ng Reishi sa katawan nila na hindi to kayang i-absorb ng environment ng Soul Society. Kaya mayroong ceremony na Konso Reisai sa mga pagkakataong ito. Pero pag-uusapan natin yan sa ibang video. Ang Soul Society ay nahahati sa tatlong main area. Ito ay ang Serite, Rokongai at Ryokyu. Ang Serite ay matatagpuan sa gitna ng Soul Society at ang Rokongai naman ang nakapaligid sa labas ng Serite. Ang Ryokyu ay nasa ibang lugar na dimension at ito ay nananatili sa ibabaw ng Soul Society. Ang Serite ay mayroong 4 na main entrances at ang pagitan nito sa isa't isa ay aabutin ng 10 araw na paglalakad ang distansya. At ang bawat entrance ay binabantayan ng iba't ibang gatekeepers. Ang wall ng Soul Society ay gawa sa Seki-Seki. Ito ay ang rare type ng stone na kayang inalify ang lahat ng Reryoku. Ang Seki-Seki stone din ay nag-form ng bilog na barrier na bumabalot sa Serite, na pipigil sa mga intruders na makapasok dito. Ang architectural design ng Serite ay inspired ng feudal Japan era. Ang Serite ay tinitirhan ng nobles at Shinigami at mayroon silang access sa food, water at iba pang kailangan nila, na masasabi natin na nabubuhay sila ng marangya kapag wala silang kailangan na kaharapin na gulo o kaaway. Ang lifestyle nila ay ang kabaliktaran na nangyayari sa Rokongai, na kilala bilang slum area ng Soul Society. Sa Rokongai nananatili ang mga normal na kaluluwa habang naghihintay silang ma-reincarnate sa World of the Living. Ito ay ang pinakamalaki at pinaka-populated na lugar ng Soul Society. Ang Rokongai ay nahahati sa 320 districts, 80 districts sa north, 80 sa west, 80 districts sa south at 80 districts sa east. Ang bawat district ay mayroong number na pinakamababa mula sa pinakamalapit sa Serite border at pataas ang number nito habang lumalayo to sa sentro. Ibig sabihin, kung mas mababa ang number ng district ay mas maayos ang way of living nila. Ang District 1 ay peaceful at maayos ang pamumuhay, habang ang District 80 naman ay violente at mataas ang crime rate. Ang Rokongai ay mayroong maraming pamilya na hindi related noong nabubuhay pa sila sa World of the Living. Dahil ang mga tao ay namamatay sa iba't ibang panahon at lugar, kaya bihira na makikita ng isang tao ang kapamilya nila sa malaking lugar ng Rokongai. Kapag napunta ang kaluluwa sa Soul Society ay binibigyan sila ng ticket base sa oras ng pagkamatay nila. At pagkatapos ito ay papadala sila sa iba't ibang direksyon ng Rokongai. Kahit mayroong 2 tao na namatay ng sabay at magkasama pero hindi naman sila nakatanggap ng ticket ng sabay, ay hindi nila makikita at malalaman kung nasaan ang isa't isa. Ayon kay Rokia, ang afterlife ay isang paraiso, pero ang Rokongai ay ang proof na hindi maganda ang way of living sa afterlife para sa isang normal soul. Ang mga Shinigami at nobles lang ang mayroong marangyang buhay sa Soul Society. Kaya ito ang dahilan kung bakit ang maraming souls na naninirahan sa Rokongai ay sinusubukang makapasok sa Shino Academy, ang institution na nagte-train ng Shinigami candidates. Ang Ryokyu o Soul King Palace ay ang pinakamaganda sa 3 main areas ng Soul Society. Ito ang lugar kung saan nakatira ang mga Royal Guards at ang Soul King. Ang aktual na physical structure ng Soul King Palace ay medyo komplikado. Pero ang isa sa mga importanteng topic para sa Ryokyu ay ang Oken o Royal Key. Ito ang nagbibigay ng access sa inner dimension kung nasaan ang Ryokyu. Kaya impormasyon tungkol sa Royal Key ay mahigpit na itinatago nila. Ang impormasyon na to ay pinapasa lang verbally mula sa Captain Commander at papalit sa kanya. Katulad ng detalyado at komplikadong paraan para ma-access ang Ryokyu, ang mga Shinigami ay mayroon ding specific na paraan para makalabas at makabalik sa Soul Society.
Para makalabas at makabalik ang Shinigami sa Soul Society, ay kailangan nilang i-unlock ang Senkaimon at gamitin ang Jigokocho bilang guide nila sa Senkaimon. Ang mga normal souls naman ay makakapunta ng Soul Society sa pamamagitan ng ritual na tinatawag na Konso o Soul Burial. Ngayon, balik tayo sa Shino Academy. Ang Shino Academy ay binuo ni former Captain Commander Shigekuni Yamamoto na isa sa mga oldest Shinigami na nabuhay noon. Bukod dito ay binuo din ni Yamamoto ang Gotei 13. Ang Shino Academy ay nasa loob ng Serete at ito ang nagtitrain sa mga souls na mayroong exceptional spiritual powers na maging Shinigami. Originally, ang school na to ay tinawag na Shinigami Academy, pero ang pangalan nito ay pinalitan at naging Shino Academy o Spiritual Arts Academy. Noong ito ay na-develop na maging institute para sa lahat ng tatlong branches ng Soul Society Military. Ang tatlong military ng Soul Society ay mayroong tatlong independent main branches. Ito ay ang Gotei 13, ang Kido Corps, at ang On-Meet si Kido. Kaya ang tatlong main branches na to ng Soul Society Military ang pag-uusapan natin sa susunod nating video. Kung bago kayo dito sa aming channel, please hit the subscribe button para mabalikan ninyo ang aming mga videos. Sama nyo na din ang notification bell para updated kayo sa mga bago naming uploads. Meron kayong tanong or topic na gustong i-discuss? Ilagay nyo lang sa comment below. Thank you for watching and kita tayo sa next video.